Kamusta? Para sa ating pag-uusap na yon, ang mga materyales na pinadala mo nakasentro sa isang ideya na pamilyar naman siguro sa marami, yung krus ni Kristo. Hmm, Pero iba yung atake dito eh. Hindi lang siya tungkol sa pagpapakasakit. Ang titingnan natin ay yung krus bilang isang parang strategic at calculated na mekanismo para sa paghaton. isang mekanismo, Oo, isang paraan para legal na mailipat yung kapangyarihan mula sa ama patungo sa anak. So ang mission natin, subukan nating intindihin yung logic sa likod ng cosmic plan na to. At bakit nga ba krus ang naging sentro ng lahat? magandang punto yan. Kasi itong mga dokumentong ito, ang pinipresenta nila ay isang theological na argumento na ang paghatol hindi siya default power. Hindi automatic. Hindi, isa siyang karapatan na kailangang mamanahin. At higit sa lahat, patunayan sa harap ng buong sansinukob, di ba? Kahit ng anak ng Diyos. Titingnan natin kung paano naging sagot yung krus sa dalawang malaking tanong. Paano mo ipapakita ang sukdulang pag-ibig at sukdulang katarungan ng sabay? Okay, sige, simulan natin dyan. Sa pinaka-foundation ng idea na yan. Kasi malinaw na sinasabi sa isang sipe galing sa Juan, ang ama ay hindi humahatol kanino man, kundi ipinagkatiwala ang lahat ng paghatol sa anak. Bakit? Bakit kailangan ng transfer? Hindi ba't ang Diyos Ama ang ultimate authority? Bakit niya kailangang i-delegate yung ganong kalaking trabaho? At dyan na nga pumapasok yung sinasabing, yung lohika sa likod ng plano. Ayon sa kasunod na talata, ang dahilan daw ay para parangalanan ng anak, katulad ng pagpaparangal ng sa ama. Pero, hindi lang yon. May mas malalim pa. Meron, kasi sinasabi din na ibinigay sa kanya yung otoridad na humatol dahil siya ang anak ng tao. Ito yung qualification niya. Okay. Dahil naging tao siya, naranasan niya lahat ng nararanasan natin, tukso, sakit, pagod, lahat. Hindi siya isang hukom na nakaupo lang sa malayo at hindi naiintindihan yung sitwasyong ng nasa sakdal. So, parang hindi siya automatic appointment. Kailangan may credentials. At yung number one credential niya, yung pagiging tao niya. O nga may punto yan. Ibig sabihin may lived experience siya. Kaya qualified siyang humatol. Tama? Pero binabanggit din sa Roma na dahil dito si Kristo ay namatay at nabuhay muli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. So yung pagkamatay at muling pagkabuhay, parang yun yung final exam niya para makuha yung posisyon. Eksakto. Hindi lang yung pagiging tao. Yung buong proseso ng misyon niya sa lupa, yun ang nagbigay sa kanya ng karapatan. Isipin mo yung sinabi sa pahayag na hawak niya ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Yung susi. Oo, yung susi. Simbolo yan ng otoridad. Bago yan, si Satanas daw ang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan. So yung nangyari sa krus at sa muling pagkabuhay, parang isang sapilitang pag-agaw. Parang hostile takeover. Parang ganoon. Pinasok niya yung teritoryo ng kalaban, tinalo niya mula sa loob, tapos inagaw niya yung mga susi. Kaya nung sinabi niya sa Mateo, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin, hindi yung pagyayabang Deklarasyon yun. Isa yung deklarasyon ng tagumpay. Parang pag-anunsyo na, okay, secured na yung posisyon. Teka, kung pinanalunan niya ito sa krus, yan na yata ang pinakasentro ng lahat. At yan na yung tanong ko talaga mula pa sa simula. Bakit krus? Sa lahat ng posibleng paraan, bakit isang brutal na paraan ng execution ang naging battleground para sa cosmic authority na to? Ang ganda ng pagkakasabi sa notes mo Ang krus ay may kahulugan lamang kung ang mismong manilikha ang papasa nito. Paano yun? dito nagiging malinaw kung bakit hindi pwedeng isang anghel lang o isang perfectong tao ang isinakripisyo. Okay. Ayon sa paliwanag sa mga materyales, ang sagot ay nasa konsepto ng patunay at bigat. Patunay at bigat. O, kung isang nilalang kahit si Michael the Archangel pa, yung namatay para sa kasalanan, anong mapapatunayan nun? Na mahal ng Diyos ang mga tao? Siguro. Pero may magsasabi,
Nilalang naman yan. Kayang-kaya ng Diyos gumawa ng bilyon-bilyong ganyan. Walang gaanong bigat. Tama, parang walang bigat. Pero noong ang anak, yung ikalawang persona ng Diyos, mismo ang naging tao, pansamantalang isinuko ang mga kapangyarihan niya at tiniis yung pakiramdam na pinabayaan ng Ama. Grabe yun. Doon na ipakita yung isang sakripisyo na hindi kayang tumbasan. Yun ang nagbigay ng walang hanggang bigat at kahulugan sa krus. Walang sino man ang makakasabi na, madali lang yan para sa Diyos. Okay, gets ko na. The stakes had to be ultimate. Kailangang sukdulan. At hindi lang pala yan, Nakalista dito sa mga dokumento mo, 6 na layunin ng krus. Parang isang master stroke na tumama sa 6 na target ng sabay-sabay. Mhm. Pero imbes na isa-isahin natin lahat, may isang tumalun talaga sa akin, yung pang-5, na ang krus daw ay para kumpletuhin ang malayang kalooban, yung free will. Yan. Paano nangyari yun Akala ko ba may free will na tayo? From the start, paano kinukumpleto ng krus yun? Yan nga yung medyo mind-blowing na parte dyan. Ayon sa logic ng mga source mo, yung free will na umiiral habang may pagdududa pa sa karakter ng Diyos ay isang incomplete free will. Incomplete. Oo, isipin mo kung pipili ka sa pagitan ng dalawang bagay pero hindi mo lubusang kilala yung isa o may duda ka sa motibo niya, informed choice ba talaga yon? Hindi. Hindi talaga. Sinasabi ng mga materialis na yung rebelyon sa langit, nagtanim yun ng duda sa isip ng mga nilalang. Mabuti ba talaga ang Diyos? Makatarungan ba yung mga utos niya? Ang krus daw, yun ang sumagot sa lahat ng yan. So, ang krus ang naging, ultimate revelation ng karakter ng Diyos? At nung nakita na ng lahat yung sukdulang pag-ibig at sakripisyo, nawala na yung duda. Eksakto. Inalis ng cross yang lahat ng what-ifs. Ipinakita nito na yung mga utos ng Diyos, hindi yan arbitrary rules, kundi mga prinsipyo na kahit siya mismo, handang sundin hanggang kamatayan. Ipinakita nito na yung pag-ibig niya hindi kondisyonal. Kaya ngayon, yung pagpili sa kanya ay hindi na dahil sa takot o dahil siya ang mas malakas. Okay. Nagiging isang 100% informed choice based on full disclosure of his character. Doon lang daw naging kumpleto ang malayang kalooban. Isang pagpili na walang bahid ng pagdududa. Wow. Ang lalim niyan. At kung ang goal nga ay yung kusang loob na pagsunod na galing sa pag-ibig, paano yun eksaktong na-achieve ng cross? Paano nito kinumbinse ang buong sansinukob na hindi na muling magrebelde? Kasi yun ang ultimate goal, di ba? Oo, yun. Ang siguruhing hindi na maulit yung problema ng kasalanan. Ang ganda dyan ay yung pagkakaiba ng puwersa at pag-ibig na binibigyang diin sa mga materyales. Ang sabi, hindi kayang kumplituhin ng puwersa ang malayang kalooban. Nakakatakot lang ito. Pwede namang pinuksan na lang agad ng Diyos si Lucifer at yung mga anghel niya, di ba? Game over. Pero anong iiwan nun sa isip ng iba? Takot. Takot? Maglilingkod sila, oo, pero dahil sa takot na baka sila ang isunod. Hindi yun tunay na katapatan. Yung pag-ibig sa kabilang banda, inilalarawan sa mga source bilang mas malakas pa sa kamatayan. Isang pang-akit, hindi isang pamimilit. Tamang-tama. Noong nakita ng mga nilalang, mga anghel sa langit, mga tao sa lupa, yung manlilikha na nakapako sa krus, namamatay para sa mga nagrebelde sa kanya, yun yung naging ultimate appeal. Walang puwersa doon puro kahinaan at sakripisyo. At sa pagpapakita ng ganong klaseng pag-ibig, doon daw sila nakumbinse na ang Diyos ay karapat-dapat sa kanilang kusang loob na pagmamahal at katapatan. Magpakilanman. Ito yung paraan para parang ima-inoculate ang universe laban sa kasalanan. So yung buong plano pala mula sa paglikha kay Helel, na kilala natin bilang Lucifer, hanggang sa pagpapako sa krus, hindi ito plan B nung nagkaproblema. Hindi. Sinasabi sa mga materyales na ito ay isang kalkuladong proseso. Parang, grabe, parang isang grand cosmic chess game para maabot yung estado na pipiliin ng mga nilalang ang Diyos ng kusa. Oo, ng kusa. Nang walang pag-alinlangan. Kasi naintindihan na nila lahat. Oo. And this raises an important question. Ano ba talaga ang paghatol? Kasi madalas, ang iniisip natin sa Judgment Day ay yung pagpaparusa lang. Yun agad. Yun agad.
Pero ayon sa mga tekstong ito, ang paghatol ay isang mahabang proseso ng pagpapaliwanag at pagbibigay katarungan. Binibigyan diin dito na kailangan munang maunawaan ng lahat kung bakit kailangang parusahan ng kasalanan sa lawa ng apoy bago ito gawin ng Diyos. Kailangan lahat sang-ayon. Kailangan nilang lahat kahit yung mga maliligtas na sumang-ayon at sabihing tama at makatarungan ng iyong mga hatol. Parang isang korte. Kailangan munang ipakita lahat ng ebidensya sa jury bago magbigay ng hatol ang hukom. At ang cross, yun yung Exhibit A. Yung pinal na ebidensya. Yun na yun. So, after this whole cosmic legal process, ano yung naging verdict? Ano yung napanalunan ni Jesus? Dito na papasok yung huling konsepto na medyo cosmic and mabigat. Sinasabi na sa pamamagitan ng cross, minana ni Jesus ang pangalan ng Diyos. Kay Rono, yung nangangahulugang pagmamana sa trono at pagmamana sa buong siwang panahon o space-time. Paano natin yan gagawing simple? Sige, subukan natin. Isipin mo na ang buong universe parang isang napakalaking korporasyon, Universe Incorporated. Okay, Universe Inc. Ang trono ng Diyos, yun yung upuan ng CEO. Ang pangalan naman, sa kontekstong ito, hindi lang basta pangalan eh. Ito yung brand, yung buong authority, yung karapatang magdesisyon para sa buong kumpanya. Ngayon, para sa Diyos na walang hanggan, na binabanggit sa Isaias, ang buong Universe Inc. na to, parang isang butil lang ng alikabok. Napakaliit nang. Oo, siya ang ultimate owner. Okay, CEO's chair, company brand, gets ko yan. So nang manahin ni Jesus ang pangalan, parang legal na inilipat sa kanya ang pagiging CEO ng Universe Inc. Mas malalim pa dyan. Isipin mo na ang buong universe ay isang single piece of property. May titulo yan. Okay. Yung pangalan ng Diyos, parang yun yung pangalan sa titulo. At yung trono, parang silya ng may-ari ng buong property na yan. Nang manahin ni Jesus ang pangalan, parang legal na inilipat sa kanya yung titulo ng buong universe kasama lahat ng espasyo at oras sa loob nito. Ah, so hindi lang siya tagapamahala. Siya na ang may-ari. Siya na ang may-ari. At ang mahalagang punto sa mga materyales ay hindi ito basta ibinigay sa kanya. Kailangan niya itong patunayan at parang bilin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. At doon bumabalik lahat sa krus. Kailangan niyang patunayan sa harap ng lahat ng stakeholders, mga anghel at tao, na karapat-dapat siya sa posisyon. Parang isang koronasyon na kailangang munang ipakita ng bagong hari na kaya niyang pamunuan yung kaharian. Eksakto. Ang paliwanag sa source, dalawang bahagi ang karapatan niya. Una, bilang manlilikha, may karapatan na siya sa simula pa lang. Siya ang gumawa, so sa kanya to. Natural lang? Parang siya ang arkitekto ng building. Pero pangalawa, at mas mahalaga, bilang tagapagligtas na sumunod sa utos ng pag-ibig hanggang kamatayan, pinatunayan niya sa lahat na siya ang may moral na karapatang humawak ng kapangyarihan. Siya yung nagligtas sa building mula sa pagguho. Ah, okay. Kaya yung pagmamana na ito, nakuha sa pamamagitan ng sakripisyo at testyon. Ito yung pinaka-critical na bahagi. Naganap ito na may kumpletong pag-unawa at pagsang-ayon ng lahat ng nilalang. Walang tumutol. Lahat sumang-ayon na siya ang karapat-dapat. So, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Kung lalagumin natin lahat mula sa mga materyales mo, ang krus, hindi lang pala siya isang makasaysayang pangyari o isang simbolo ng relihiyon. Hindi lang. Ito pala yung sentro ng isang napakadetalyadong plano para ayusin ang problema ng kasalanan sa paraang hindi gumagamit ng dahas, kundi nagpapakita ng pag-ibig at sa huli pinagtitibay pa ang malayang kalooban ng lahat ng nilalang. Lahat ng sinulid ng kwento doon talaga nagtatagpo. At kung ikokonekta natin pabalik sa simula, yung konsepto ng paghatol, nag-iiba ng anyo, no? Hindi na lang siya tungkol sa isang nakakatakot na pagtatapos, kundi tungkol sa isang buong proseso ng pagpapatunay at pagpapakita ng katarungan. Oo. Yung krus ang naging hindi matututulang ebidensya na ang pag-ibig ng Diyos at ang mga utos niya ay parehong totoo at makatarungan. Ipinakita nito na ang batas ng pag-ibig sobrang sagrado, na kahit ang Diyos mismo susunod dito.
At iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pag-iisipan. Kung ang pinakamataas na kapangyarihan sa sansalukob ayon sa pananaw ng mga tekstong ito ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng puwersa, ng pagpuksa o ng pagkontrol, kundi sa pamamagitan ng kusang loob na pagpapakumbaba, sakripisyo at isang pag-ibig na kayong talunin maging ang kamatayan, paano nito binabago ang pagtingin mo sa kung ano ang tunay na ibig sabihin ng lakas at tagumpay sa sarili mong buhay?